A sack of corn will feed 18 ducks for 54 days. How long will it feed 12 ducks? Ito ay random post. Na-post ito sa dalawang FB groups na lagi nating tinatambayan. So, ito mismo ay nakita ko sa ating FB group na Philippine Civil Service Review for All. A sack of A sack of corn will feed 18 ducks for 54 days. How long will it feed 12 ducks? Maraming nagkakamali nito. Ito ay inverse proportion. Anong ibig sabihin ng inverse proportion? Tulad nito, kapag mas marami yung kakain, mas lesser na yung days, bali mas mabilis yung pag-consume nila ng isang sakong corn. Kapag mas kunti na lang yung kakain, mas hahaba yung araw, mas tatagal yung isang sakong corn na nandito sa given. Now, let's solve this siguro in 4 ways. Doon muna tayo sa solution number 1 na tawagin natin itong Canto style way sa pag-solve. Pwede rin dito yung elimination method. Ang kakainin lang naman nila ay isang sakong corn. So, ito yung si ducks, yung mga pato ba yun sa Tagalog? At ito yung araw na mauubos nila isang sakong corn. Nasa given, kung 18 yung ducks, mauubos nila in 54 days. Now ngayon, kung 12 na lang sila, ilang araw kaya mauubos nila ang isang sako? Isipin mo na lang, sa bahay, 18 kayong magkakapatid. Mauubos nyo ang isang sakong bigas sa 54 days. Now, ngayon, yung 6 na magkakapatid nyo ay halimbawa pumunta ng ibang lugar, 12 na lang kayong natitira sa bahay. Now, ang tanong, ang isang sakong bigas ba, example to ha, mauubos nyo ba ng mas lesser sa 54? O mas haba pa yung oras, yung araw. Dito pa lang, sa choices, meron tayong letter A na 36. Mali na yan siya. Automatic, mali na si 36. Next, hatiin natin itong 18. 18 divided by 2. Mag-divide tayo ng 2 dito sa 18. That will give us 9. Kung 9 na lang ang kakain, mas longer yung days. Ibig sabihin, mas ma-multiply pa natin to. I-multiply natin ng 2, si 54. 54 times 2, and that is 108. 108. Ulitin ko. Kapag half na lang, bali 9 na lang na ducks ang kakain sa iisang sako, madoble yung araw, 108. So, ano nakikita natin? Nag-divide tayo ng 2, nag-multiply ng 2. So, itong 18, i-divide natin ng 3. So, i-divide natin siya ng 3. 18 divided by 3, and that is 6. Kung 6 na lang ang ducks na kakain sa isang sakong mais, therefore, mag-multiply tayo ng 3 sa mga days kasi lalong hahaba. 54 times 3, and this will give us 162. Kung napapansin nyo, kung nag-divide tayo ng 3, nag-multiply tayo ng 3. Now, para masagot natin yung tanong na 12 ducks, itong mga ducks na ito, yung 6 dito, i-multiply natin yan ng 2. So, nasa 12 na tayo. Kung nag-multiply tayo ng 2, therefore, ito ay i-divide natin ng 2, say 162. 162 divided by 2, and that is equal to 81. Therefore,
Kung 12 ducks na lang ang kakain sa isang sakong mais, mauubos nila yan in 81 days. Therefore, ang tamang sagot dito ay itong letter D, 81 days. Now, ito yung solution number 1. Kapag di pa rin ito gets, doon tayo sa solution number 2. Remember, inverse proportion tayo. Inverse proportion. Kapag mas marami, mas mabilis itong maubos. Kapag mas lesser na ang mag-consume, mas longer ang araw. So, we have yung number of ducks, parehong mga ducks, 18 yung nandito. Yung 18 na ducks, mauubos nila in 54 days yung isang sako. So again, yung nasa magkabilaan, pareho tayo na 12 yung nandyan. Tapos, let x naman kung ilang araw mauubos yung isang sako. Ito ay pwede nating isulat na ganito. 18 is to 54 equals 12 is to x. Let x para sa number of days na mauubos nitong 12 ducks. Since ito ay inverse proportion, instead na mag-cross multiply tayo, bali ito yung i-multiply natin ba? Imbis na ganyan ang gagawin natin, since ito ay inverse proportion, ito yung i-multiply natin. 18 times 54, and this is 972. So we have 12 times x, this is 12x. Para makuha natin yung value ni x, since 12 pang multiply dyan, pang divide na yan sa kabila. In other words, nag-divide ng 12 to both sides, para makancel yan siya, x na lang ang natira. 972 divided by 12, and this is equal to 81. Kaya ang sagot dito ay 81. Meron pa tayong solution number 3 para marami kayong pagpilian kung saan sa mga solutions ang mas naintindihan nyo or mas hiyang kayo. We have, nasa given, 54 days. Yung 54 days na yan, i-divide natin sa 12 ducks. 54 divided by 12, and this is 4.5. So, bali 4.5 days per duck. At ito ay i-multiply natin sa 18. So, we have 4.5 days per duck times 18 ducks. So, yung parihong mga ducks, i-cancel natin yan. So, ang natitira na lang dito ay days. At ito, ang i-multiply natin, 4.5 times 18. This will give us 81. Kaya ang sagot dito, 81 days. Isa pang paraan sa pag-solve nito. So, this is solution number 4. Sa solution number 4, ito yung mga ducks natin. Tapos, yung number of days. Yung numerator natin, yan yung lesser days or lesser ducks. Tapos, yung denominator gawin natin, yan yung mas marami. So, doon muna tayo sa mga ducks. 12 ang gawin natin sa numerator. Lesser yan siya versus yung more na nasa denominator. Sa mga days naman, dapat intindihin nyo na itong 18 ducks na to na mauubos nila in 54 days. Kapag ikumpara naman sa 12 ducks, na mas lesser yung ducks, dapat more days ito. More days. So therefore, ang hinahanap natin dito ay yung denominator dito sa days, which is more days. Let D or let N na lang para sa hinahanap natin. So ito yung more days. At ito naman yung lesser days,
which is nasa given na 54. Ulitin ko lang, itong 12 na to, yan yung lesser ducks, tapos ito yung more. 18, mas malaki, mas marami man si 18 kay ni 12. So, nag-gets nyo ba itong solution number 4 natin? I just hope na nag-gets nyo kasi pwede na tayong mag-solve. Unang-una, para mas madali, i-list natin yan by finding the greatest common factor, which is 6. 12 divided by 6, and that is 2. 18 divided by 6, and this is 3. So, the rest, kopyahin na natin si 54 over n. Dito sa solution number 4, pwede tayong mag-cross multiply dito sa solution number 4. Remember, lahat ng ginawa nating numerators dito ay lahat yan ay yung mga lesser, less ducks at less days. Lahat ng ginawa natin dito sa denominator, yan yung more ducks, more days. Ang nasa mismong ginawa nating solusyon dito or yung equation na ginawa natin. So therefore, sa solution number 4 na ito, pwede tayong mag-cross multiply. So this is 2n equals 54 times 3, and this is 162. Now ngayon, para ma-isolate si n, since si 2 ay pang-multiply sa n, pang-divide na yan sa 162. In other words, nag-divide ang 2 to both sides para makancel yan siya, n na lang ang natira. Now, n equals 162 divided by 2, and this is equal to 81. Therefore, ang tamang sagot dito ay 81. Ngayon, since apat yung mga solutions na binigay natin, paki-comment na lang kung saan sa mga solutions na binigay ko na mas naintindihan nyo. Yun bang solution number 1, 2, 3, or 4. Thank you for watching and all. I hope mayroon kayong naintindihan sa videong ito. Thank you and God bless.